Mukhang mapapalaban talaga ako sa pagpapapogi dahil medyo napabayaan na talaga yung kondisyon. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit tong napabayaan na Suzuki SkyDrive. Dahil maraming nag-aabang sa magiging resulta nitong pinapapogi kong Suzuki SkyDrive, maaga pa nga lang pala, dumiretso na ako dito sa garahe. Sinisimulan ko na nga rin palang bumili ng mga piyesang isasalpak natin dito para hindi tayo masyadong madelay. Sobrang bihira lang kasi nagbebenta ng piyesa nito kaya medyo pahirapan na rin. Bali nung nakaraang video nga pala, nabaklas ko na ibang piyesang nakakabit dito. Kaya yung target ko nga pala matapos ngayong araw, matanggal na lahat para sa susunod na video, puro paglilinis na. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung gas tank, isusunod ko na sana baklas itong airbox naman. Pero dahil medyo malapad nga pala to, hindi kasyang hugutin dito sa taas, kailangan sa baba. Dahil nakaharang nga pala tong rear fender, binaklas ko muna to para hindi maging sagabal, saka ako hinugot tong airbox. Dahil mukhang suntok sa buwan na rin mabuksan yung buong kaha nito, kaya ganito na yung nag-iitsura, napakarami talagang libag. Binaklas ko na nga rin pala yung nut nitong tambutso para matanggal na rin. Dito medyo kinabahan ako dahil isang tornilyuhan, grabe sobrang kapal ng kalawang. Pero buti na lang nakisama, hindi naputol, kaya binaklas ko na nga pala yung tornilyuhan dito sa bracket. Kaya sa wakas, nahugot ko na rin tong tambutso. Bilog na nga rin pala yung isang tornilyuhan nitong pan, kaya ang ginawa ko, ginatlaan ko sabay pukpok. Noong una ayaw niya talaga mabaklas, pero syempre gagamitan natin ng puwersa, kaya nahugot ko rin. Dito nga pala medyo natawa ko dahil may mga buhok na nakaipit dito sa loob ng pan. Saka ako nga pala niluwagan yung clamp nitong karburador para matanggal na rin. Dahil medyo matagal na panahon din to natamba, kaya siguradong amoy barnis na yung gasolina nito sa loob. Baka may lumot na rin na namuo dito sa loob ng karburador, pero sa susunod na video, sisilipin din natin yan. Kaya sunod ko nga palang ginawa, tinanggal ko na yung mga plastic na nakapatong dito sa ibabaw. Tapos isinunod ko na rin tanggalin tong brake master. Nakalimutan ko kasing tanggalin nung nakarang video. Dahil i-repaint nga pala natin tong buong batalya, kaya plano ko talaga matanggal lahat na nakakabit dito. Kaya niluwagan ko na nga pala yung tornilyo nitong stay bracket para matanggal na rin natin. At kaya pala medyo pahirapan na nga rin pala tong itulak. Medyo dumidikit na rin yung caliper dito sa disc. Siguro malala na rin yung kalawang sa piston. Kailangan na talaga malinisan. Kaya inuga-uga ko nga lang pala sabay hugot. Buti na lang natanggal din. At dahil medyo makunat na nga rin pala yung hand grip nito, hindi ko na mano-manong tinanggal, nirekta cutter ko na lang. Kaya nung nakalas ko na nga pala lahat ng piyesang dapat kalasin sa batalya, sinunod ko na nga pala tanggalin tong ehe ng swing arm. Nang natanggal ko na nga pala yung nut, saka ko lang dahan-dahan na pinukpok palabas. Kaya pumesto na nga pala ako dito sa likuran para mabuhat ko yung batalya at mahugot na natin. Pero nakakabit pa pala tong rear shock, kaya pala kahit anong tanggal gawin ko, ayaw mahugot. Pero dito sa second trial ko, sigurado mapaghihiwalay natin sila makalipas ang 14 na taon. Kaya nung napaghiwalay ko na nga pala sila, tinanggal ko na nga pala tong gulong dito sa may harapan para matanggal natin tong front fender. Muntikan pa ako mabilugan itong ehe, sablay kasi yung nagamit kong liabe kanina. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung lock nut, tinulak ko lang ng flat screw dito sa kabila para matanggal na rin tong gulong. Tapos sinunod kong baklasin yung tatlong tornilyohan nitong front fender dito sa ilalim. Buti na lang medyo marunong makisama to si Project Tagtag. Mukhang gusto niya rin talagang pumogi dahil hindi ako pinahirapan sa tornilyo. Sa mga ganitong year model kasi na motor, ito yung madalas nagiging problema ko. Kung hindi bilog, pahirapan talaga mahugot. Lalo na kapag all stock pa talaga yung mga nakakabit na tornilyo, yung tipong hindi pa nababaklas kahit isang beses simula ilabas sa kasa. Kaya parang magaan yung pagbubuo dito kay Project Tagtag dahil marunong siya makisama. At ito nga pala yung pinakauling pesang binaklas ko na nakakabit dito sa batalya. Ito naman passenger's footrest. Tinanggal ko nga lang pala yung circlip niya sa ibabaw, tapos tinulak ko lang pababa yung tornilyo para mahugot natin. Medyo umiikot na nga rin pala tong brake cable kapag niluluwagan tong adjuster, kaya ang discarding ginawa ko nga pala, inipit ko muna ng plies. Dahil medyo may konting oras pa nga pala, ito naman panggilid yung babaklasin natin. Sira na nga pala yung spline nitong kicker, kaya kahit paanong sipa mo, dumudulas lang, hindi na kasi kumakagat. Mukhang hindi nasikipan yung lock nito sa gilid, tapos nasipaan, kaya siguradong kalbo yung spline. Nakalimutan ko nga palang tanggalin tong rear shock, kaya ito muna yung tinanggal ko, yung tornilyo dito sa ilalim, minakonekta dito sa crank. Medyo nagiging curious na rin ako kung ano yung itsura ng panggilid nito. Kung literal na magiging change all ba o lilinisin lang. Kaya tinanggal ko na nga pala yung top cover nito para mabuksan na natin tong crankcase cover. Isa-isa ko na rin tinanggal lahat ng tornilyuhan nito. At nung nabaklas ko na nga pala lahat, medyo nakakapit pa rin tong cover, kaya sinikwat ko nga pala ng flat screw dito sa gilid. At ito nga pala yung tumambad sa akin na condition nitong panggilid. Mukhang halos bago pa ibang pyesang nakasalpa. Bali naka aftermarket nga pala siya na panggilid, kaya isa-isa kong binaklas para makita ko yung condition. Bali naka-lighten nga pala tong clutch bell niya, tapos medyo may mga butas dito sa gilid para dito nahuhulog yung mga nauupod na lining. Akala ko nga pala stock up tong drive pace dahil
kahit anong hugot ko ayaw mahugot. Kulang lang pala sa pampadulas kaya inisprayan ko ng WD-40, nahugot ko din agad. Mukhang nakadegree na rin tong pulley niya dahil sumasagad din yung sampa ng belt dito. Pati nga pala tong clutch lining tsaka yung belt, okay parehas yung condition. Kaya hinugot ko na nga pala tong mismong pulley para makita ko naman yung mga bola kung palitin ba. Buti na lang walang kanto kahit isa, kaya ang gagawin natin dito, lilinisin lang natin maigi dahil all goods pa yung condition. So yun na nga pala, mag-update muna tayo sa mga nagawa natin ngayong araw para dito ngayon sa day 2 nito ni Project Tagtag. So ito, kagaya ng nakikita nyo, sa wakas na paghiwalay na rin natin yung makina at saka tong batalya. At ito nga pala yung bumungad sa atin dito sa panggilid niya. Kahit na medyo marumi, nakakatuwa lang dahil yung panggilid niya halos wala talagang katama-tama lahat. Bago yung lining, bago yung belt, yung belt din okay na okay pa. So siguro ang gagawin natin dito sa may gilid ay lilinisin lang natin yan. Tapos siguro sa susunod na video, isasama ko na rin pinturahan itong batalya kasi ayan, medyo naglabasan na rin yung mga kalawang niya. Tapos tong makina, i-refresh din natin to para okay na manakbo. So ayun, pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin. And bago natin tutuluyang tapusin, mag-update ulit tayo dun sa ipamimigay natin na motor si Project Pangarap. So sa mga walang ipon dyan pero nangangarap ka magkaroon ng sarili mong motor for free, baka ito na yung chance mo. Napaka basic lang ng dapat mong gawin. I-download mo lang yung game app na nandito sa comment section. Tapos ilapag mo na rin kung bakit ikaw yung pinaka-deserving na mapamanahan natin nun. Right? So yun, ito yung sinasabi ko sa inyo na laro kanina na dapat i-download nyo, tapos i-install nyo at mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance na manalo dun sa ipamimigay natin na Honda Dream sa katapusan na yan ng October. So ito nga pala, kapag na-download nyo na tong game, iniwan ko na dyan sa comment section yung link. Kung bago lang kayo dito, ito lang yung i-click mo, tong register. Tapos ilagay mo lang dito yung mobile number mo, tsaka yung password. Verification code, ilagay mo rin pag okay na, i-confirm mo lang yan. So kapag may account ka na, matik yan, dito ka naman papasok. Punta ka lang dito sa login, pindutin mo lang yan. So ito na yung bubungad sa inyo na pinaka homepage nitong Aurora game. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan or kung naghanap kayo ng mga ganitong klaseng laro dito sa Aurora game, napakarami yung pagpipilian. Iba-iba yan. May Benz and BMW, Bingo, tapos Tong Eats, ayan, Mines. Pero ito yung madalas kong nilalaro rito. Itong Dragon versus Tiger. Paano kayo maglalagay ng pondo rito? Napaka-basic lang din. I-click mo lang to. Ayan, tapos pili ka lang dito kung magkano yung gusto mo ilagay na pondo dito sa game. Ayan, may mga option naman dyan. So pag okay na yan, pwede ka na ngang maglaro. Ito yung palagi ko nilalaro. Pero nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo subukan dito. Kasi ito, basic lang kasi manalo rito. So ayan, pipili lang kayo dito magkano itataya nyo. 10, 50, 100, 500, 1K or 5K. So nasa sa inyo yan. Tapos kapag nakapili na kayo, pindot lang kayo dito kung ano yung gusto nyo tayaan. Pwedeng Dragon or Tiger. Tapos kapag nanalo naman kayo dito papasok yan sa gold coins nyo. Ayan, real time yan, dyan dadagdag. So para mapakita ko sa inyo kung paano tumaya, ito, sample tayo ng kahit 10 piso. Tiger. Ayan, so makikita mo, ito yung mga taya ng iba. Ayan, medyo mas mataas na rito sa Dragon. Pero sana Tiger. Queen, tsaka 3, yun lang. Swertihan lang talaga to. Talo tayo ng 10 piso. So ganun lang, pipili lang kayo dyan sa dalawa. Tapos kapag tayo naman yung lumabas, kapag parehas ng barahan, bawa king tsaka king, syempre tayo, pagka ganon, balik taya lang. So hindi pa rin kayo talo. So mag-out na tayo. Tapos kung sakali naman na medyo pumaldo na kayo, kung malaki-laki na yung tinama nyo, kung gusto nyo nang i-out yan dito sa game, i-click nyo lang to. Tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo i-out. So ganun lang, di ba? Napaka-basic lang. Sa mga gusto magkaroon ng chance na pamanahan ng ibibigay ko na Honda Dream sa katapusan, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. I-download nyo na to. Mag-register kayo tapos ilapag nyo sa baba kung bakit kayo yung pinaka-deserving. Right?